Ay, magandang gabi mga boss. Medyo maaga tayo ngayon mga friend. Umuulan sa gabi. No? Singson hits Marcos on flood controls mess. Morning matters. Meron ito 17,481 views. Kaninang umaga ho ito. No? Pakinggan natin at magbibigay tayo ng reaksyon tungkol sa gustong mangyari. Itong si Chavit. No? Kayo rin sana magbigay ng reaksyon. No? Officer Governor Chavit Singson. Good morning, Gov, and welcome to Morning Matters. Thank you for joining us, sir. Okay, so sinabi niyo po, Governor, the ICI should begin its investigation in Ilocos, and we all know baluarte rin po yan ang presidente ng mga Marcos. Why should the ICI start in Ilocos? Yeah, it should start there because the president is from there. Gandang-ganda ako dito sa host nito ng Morning Matters. Totoo. Kalimutan ko pangalan nito eh. Start in Region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, and La Union. Why? Because May dalang ebidensya si Sabit Singson. Oh? Marami siyang papel, oh. flood control all over the country is 18 billion. Mas marami pa rito. Pero the top three, the biggest is Occidental Mindoro, which is 3 billion plus. Second is Bulacan, 2 billion 800. Third is Ilocos Norte, 2 billion 700. Bakit hindi ginagalaw itong Ilocos Norte? Bakit binubugbog yung mga iba? Dapat mag-umpisa sa Region 1. Pero Gov, ano po ba nahanap niyo sa Ilocos? Is it anomalous flood control projects? Ano ba yung... Well, according to them, marami lang di sira at saka wala yung mga iba, di makita. Up to now, may naghahanap doon. Because the Discayas have all over the country 421 projects. Correct. Nakakapagtaka yun dahil paborito nila itong... Dalawa lang paborito sa Ilocos Norte. Maraming contractor pero dalawang paborito nila. Discaya and the mayor of Lawag City. Na-corner nila doon, ang dami. So... Okay, but Gov, you also called out President Marcos to look into this. So, with this call to probe Ilocos and their flood control projects, are you saying may kinalaman po dito ang presidente? Kasi ang projects, Hindi ang sinasabi ko lang, probinsya ng presidente yan, dapat alam niya. But what have you found so far? Nakita niyo po ba yung kung sino yung proponent? Meron ng iba na project? may mga pictures na dumating. Ayaw ko sabihin kung wala akong prueba. Okay. May mga pictures na dumating, mga sira-sira, sa mga iba, di mahanap. So, the ICI should start from the province of the president para makita natin ng talagang wala silang alam dyan. Pwede rin yung sinasabi ni Sabit, di ba mga friend? No? Pero huwag kang masyadong apurado, baka pupunta rin doon, no? They should be transparent. Okay. Pero yung Discayas, Gov, you mentioned, di ba? Yung they got billions worth of projects, kasama na rin ang Ilocos. Ano po ba, may link po ba ang Discayas sa mga Marcos? Because so far from the investigation sa Congress... Hindi ko sinasabi meron, pero sila paborito nila eh. Okay. So kung paborito mo yung top, Tsaka yun nga, di ba mga friend? Itong Diskaya, no? Sila rin nakakuha ng kontrata sa tinatayong bagong building ng National Bureau of Investigation. At sila rin yata ang nakakuha doon sa pinapatayo ni First Lady, di ba? Na ano naman, di ba? Pinakita naman ni Atty. Claire Castro, napalpak yung kailang tinatrabaho, no? Tuloy natin. kilala mo. But of course, I don't know if there's admit it. Pero, bakit marami silang project doon? Dalawa lang. Yung mayor, bagong panalo, 6 billion ang nakuha niyang project doon sa Ilocos Norte. Okay, so what you're saying now, Gov, is simulan muna nila yung investigasyon sa sariling
In their own backyard. In their own backyard, correct? Yes. Okay. But, Para maniwala ang taong bayan. Kasi napansin ko, when I was in Rome, I just came from Rome, napansin ko, liyampasan nila Ilocos Norte. well, go. Liyampasan. But to be fair, kasi inuuna naman po ang Bulacan dahil doon nga po nagsimula yung the whole controversy with the Bulacan group of contractors. Saka na rin yung Mindoro. Although I believe kasama naman po sa iimbestigahan nationwide itong ang mga ano. Nationwide, they should go first to Ilocos Norte lang. Unahin na If they po. go nationwide. Okay. Hindi naman po sikreto. Hindi nga, Chavit eh. Nauna nga pumutok yung kontrobersya sa Bulacan eh. Ba't ba pinipilit mong Ilocos muna ang ano eh? Bakit parang ayaw mong mauna yung Bulacan? Diba? Mukhang parang si ano rin to. Ito, si Marcoleta, parang gano'n din eh. Parang meron siyang gustong protektahan sa Bulacan. Diba? Gusto niya talaga Ilocos Norte agad. O, tuloy. Governor, that you supported President Marcos in his presidential bid in 2022, but now you are openly criticizing him. Yes. You know, in politics, what I can tell you in politics is there is no such friend, a permanent friend in politics. All are temporary allies. Naniniwala ako dyan. Diba mga friend, kayo ba? Eh, si Chavit, laon na ito eh. Kumbaga sa manok eh. Ilang tubo na ng tahid to eh. Tingnan mo history lahat. Magkakasama, magkakalaban. That's Right. politics. Ano po nangyari, Gov? Well, marami. Kung yun nga, lalayo ka pa ba, Chavit? Yan nga si Amy, saka si Bongbong eh. Di ba magkapatid pa yan? O, di ba? Diba? Tuloy. Insulto ako lahat, pero tao lang ako eh. Na-insulto po kayo, Bob? Masaktan din. Bagong labas lang, hindi ako pinasin sa Japan. Alam na lahat yan. So, insulto yun, pero tiniis ko. Hindi naman ako Tiniis mo na pala eh. Ba't ano pang inaano mo? Pwede mo namang sabihin na ano, na-insulto ko, tawagan mo si Bongbong. Ba't ganun? Pinuporta. Diretso mo na, tawagan mo na siya, di ba? Alam na, hindi mo alam number niyan. Presidente, bakit ba tinulungan ka para no pansin ka sa akin? Kayong dalawa na lang. Pero sabi mo, tiniis mo eh. Ba't ngayon, iba na, bakit lumabas ka pa ngayon? Anong problema? Nasasabit yung Duterte? Dahil Duterte ka, ganun ba? Tuloy. reklamo. 3 years ako nagantay. Marami. Pero yun nga ang ano nila ngayon, dinadevert nila sa mga ibang story. Focus tayo, mga tao. Ano ba yung inantay mo sa 3 years? Liwanagin mo kung ano yung inaantay mo. Di ba? Bayan, dapat focus lang tayo sa flood control. Pero, ang flood control, isa lang yan. Kumbaga sa dragon, buntot lang yan. Wala pa yung katawan. Oh. Naniniwala ako sa iyo dyan, Chavit. Naniniwala ako sa iyo dyan. 100%. Kayo ba, mga ka-warriors? Ako naniniwala ako sa sabi niya. Kumbaga, tip of the Tip of the iceberg. iceberg. Tip of the iceberg, Gov. Yes. I wanted to ask you, Gov, because nabanggit naman po ito sa press ko nyo, ano, that your family is also in the construction business. Yes, well, nakatagal na. Satrap. Kaya nagtataka ka ako. Natatay nyo pa po. Yes, but national project and foreign funded project. Okay. But now, When I your was the daughter governor, is puro a foreign funded major project. shareholder Ah? of Satrap. Your daughter. No, No, wala wala ako na. doon, wala. Okay. Divest na kami lahat. Okay. You also said you, because itong Satrap construction, it cornered 2.7 billion pesos worth of DPW projects also in the last 9 years, Gov. Diba? It 10 started years, ang sinabi 10 2016. years. Na, Nakatawa ka naman eh. Huwag mo dahil sa tawa, sagutin mo yung tanong. maliit yun kung 10 years. Oo. Pero, above board lahat, bid. Nakipag-bid kami. Kung bisa, talo nga kami. We would want to corner. That's the reason why na ma-progreso Ilocos Sur. Because
hindi namin kinukorner lahat. We support the businessman. Kung sino man nandun, sinusupport namin. So itong mga proyekto po ng SATRAP, which I believe includes 2 flood control projects, Gov, sa Santa Catalina, pati sa San Ildefonso, are you willing to be audited? Yes. You can Unahin nila kung confidently gusto say nila. na walang anomalyang Yun ang ano dun kay Chavit Unahin nyo nga, ICI, para magkaalaman. Yes, si Chavit, matapang si Chavit No? Pero bilib ako dito, Komisyan, sa totoo lang. Ito yung isa sa nagdiin kay ERA para matanggal Kasi kung ano to kaano ni ERA sa waiting. Pero ito, nung tinawag sa Kongreso, Senado, whatsoever, no? Nag-testify ito doon. Inamin niya na siya ay waiting lord. At sabi niya, naamin ko, basta handa naman ako makulong Kasi nga, bawal ang waiting, di ba? Waiting lord siya. Pero, kasama ko si Erap. Kasi siya ang Lord of all waiting lord. Gambling lord. Yun ang sabi niya. Magaling si Chavit, matapang. Handa siya makulong. Pakinggan pa natin. Walang proyekto anomalya. ang inyong construction Yes. business. Okay. Noong umalis ako, nasa Rome, binugbog ako ng mga trolls, mga attack dog, mga asong ulol, na makaamoy ng pera, kakagat. So, sinasagot ko lang. Okay. Pag ginawa ulit yun, mas marami pa ako ilalabas. Okay, Gov, let's talk about this system of corruption. Kasi kaya naman natin mainit ngayon ang mga flood control is because of the corruption that happens behind it. At yun na yung system ng kickback, ng commitment, SOP. What do you know about this, Gov? Maganda talaga yung babaeng nag-i-interview kay Gov. Ingat ka dyan, iha. Mabagsik yan. The system ng kickback, ng commitment, SOP. What do you know about this, Gov? Well, matagal na yan, pero not as big as this. Ito lang pinakamalaki na skandalo sa buong history ng Pilipinas. And hindi lang yan. Nasa public works and highways lang tayo. Lahat ng departamento meron. So, Tanong ko lang dito kay Chavit ng mga boss. Bakit nung panahon ni Digong, hindi ka na lang nagsalita? Hindi yata narinig ito na bumatikos kay Digong sa dami ng namamatay. Meron ng mga transaksyon, pumapasok na yung mga illegal drugs sa Bureau of Custom. Alam nga namang wala kang naririnig sa mga yan. Si Trillanes nga sinuwalat niya lahat yan Pero si Chavit, tahimik. Pero ngayon, maingay siya. Hindi natin alam kung anong purpose na ito Tuloy. kako nga. That's why I'm in favor of... I've suggested, and I'm going to say it again. I'm encouraging the student to lead a peaceful movement. Hindi ko lang Okay. sabihin na revolusyon. Peaceful movement. Ginawa naman di ba, Chavit? Yung nangyari nung 21, peaceful naman yun Nanggulo lang yung mga bayaran mga nakaitim. Na ayon sa bali-balita, kayo ang nagpondo. Di ba? Balita lang. Hindi natin sigurado kung ikaw nga. Ang isa kasi nandun ka Di ba? Pagmumura ka ng tao. Buti nga, nandun yung mga kapulisang umalalay siya. Kung hindi, ewan ko lang. Di ba? Tuloy. Because this is their future. Future ng mga kabataan to. Now, nag-revolusyon na lahat dito sa atin. May power, people power led by so and so. Wala pang mga kabataan. Future nila ito. That's why I'm encouraging them to stand up. Matagal na yan. Panumpa ni President Marcos Sr. Nung nagkaroon ng People Power 1. Kala nga namin hindi ako bumilib doon. Kasi nga napatalsik si Marcos Sr. Kasi nga ako, tapos to, mas lalo magkakaleche-leche ito ako. Tama. Lalong nagkandilintik-lintik. Ito na ngayon. Kasi bakit? Nagkaroon na ng Kongreso, Senado. Ayan yung puro magnanakaw halos. Yung nandiyan dyan. Di ba? At ang gagaling naman magsisinungaling. Puro
hindi totoo ang sinasabi. Di ba? Tuloy. Have a peaceful movement. Huwag silang lumabas. Ako nga nagsasabi, huwag silang lumabas sa kalye. Peaceful movement naman yun eh. Yung ginawa nila nung nakarang 21 eh. Nanggulo nga lang yung mga bayaran na mga kung sino-sino lang na napulot, nag-iiyakan yung mga magulang nila dahil yun nga, mga bata. Hindi pa kumpleto ang investigasyon doon kung sino, ba't pumunta doon yung mga bugok na yun eh. At ng bato na ng bato, gusto sunugin ng Malacanang, di ba? Tuloy. Dahil ginugulo sila. During the 21, ginulo Nandun po kayo. Go. Nagpakain lang ako, hindi ako nagsalita. Umatsal ako. Yung huling pinasyalan ko, nagpa-picture pa lahat. Pag uwi ko, ang hapon iba ng tao. Mga padala na yun na puro barko siguro. Dahil kontra barkos ako eh. Puro nagbusi na ron. Okay lang. Naintindihan ko. Pero si President Marcos is the president. Binubuhan ng tao sa men's volleyball. Okay. Balikan po muna, Governor, yung itong system of corruption. Sabi niyo, nagulat po kayo kung gano'n nakalaki. Yes. Dati ba hindi 30%? Ngayon kasi we're talking about 20 to 30% SOP na hinihingi daw ng mga lawmakers. Yes. Kayo po ay nagulat doon? Nagulat at ghost project na eh. Hindi lang porsyentuhan, ghost project na. Kung mahalata mo yung ang budget para maintindihan ang ating kababayan. Review ng presidente yan bago dalhin sa Congress and Senate. Pipirman. Eto na, yung sinasabi ko, di ba? Marami na rin nagsasabi. Pinirmahan nga ni Bongbong. Ito tinutukoy ni Chavit ngayon. Yan. So alam niya. So, bakit na-tolerate? 3 taon na siyang presidente. Kung di niya alam. Kung di niya alam, anong kwenta siyang presidente? So Sige. something is wrong somewhere. Sang-ayon ako kay Chavit doon. Kayo ba? Pero dito, hindi po ba mas malaking problema, Gov, yung nangyayaring SOP kickback na ganyan? Saan po ba nagsisimula yan in your opinion? Sa tingin nyo, Gov? Alam niya yan. Because they're saying it starts in Congress, ang original sin daw, ang mastermind niyan, ay syempre yung mga mambabatas, kung sino yung magpapasok ng insertions, makikipagsabuatan sa contractor, Yes. sa DPWH. Yes. Oh, ganun. Is it ganun the talaga. senators and the congressmen? Hindi ko masabi yan, pero may lagayan dyan, hindi natin alam kung sino. Alam mo kung sino. Ay, hindi niya pala alam. Sige, tuloy. Pero alam niyang may lagayan, di ba? Based on the hearing, sinusundan niyo po ba, Gov? Sinusundan ko, pinagbibintangan na mga nalagyan, congressman, senators. So, nawala na tayo sa focus sa graft and corruption. Yun ang But this is graft and diversionary corruption. tactic. Opo. Anong So- nawala sa focus? Graft and corruption nga ang pinag-uusapan eh. Anong nawala na naman sa focus? Ikaw naman. Yun ang focus. Graft and corruption sa flood control. O mayroon pinatakbo na si Saldico. Sacrificial lamb yan to save the king. So, focus tayo dito sa mga Malalim ang mga dinadaldal ni Chavit. Sacrificial lang daw si Saldico to save the king. Pwede rin yun. Tuloy. graft and corruption. Okay. So ako, suggestion ko, lalaki ito. Ang suggestion ko, alam lahat ni Presidente ito, he should resign bago siya patamsikin ng taong bayan. Dinidiin na siya. Dinidiin niya si Bongbong, di ba? Alam lahat ni Presidente ito. He should resign. Di ba? Pero, teka, Chavit. Sang-ayon ako sa iyo dyan. Kung matino yung ipapalit. Yung ipapalit mo mas grabe eh. Di ba? Ano ba sa ano nyo? Sang-ayon ba kayo dito kay Chavit na he should resign? Sino nga ipapalit? Kung ako, taong bayan kasi, sabi ko na, dapat, kung tutuusin, magkaroon na lang ng snap election ngayon basta parehas lang. Tao naman.
mga friend. Just in case nga na may makaisip niya lintik na stop election. Marami naman nakakaisip niya. Si Marcos Sr. nga, naisip yung stop election, di ba? Oh. Si Erap yata, naisip niya stop election na yun. Wala tuloy, di ba? Pero yung kay Marcos Sr. natuloy. Pero yun nga, landslide pa rin si Marcos Sr., di ba? Oh. Magkakaroon ng stop election. Basta parehas lang. Walang gagastos, wala ano. Oh. Wala kasi boto nabibili mga friend eh. Wala na tayong magagawa eh. Kaya maski na, tignan mo nangyari ito. Sabi mga bata raw ni Digong, mga ito, galit sila sa bata ni Digong. And yet, number 1 si Bongo. Oh, number 3 pa si Bato. Pumasok pa si Marcobeta. Oh, ano gagawin niya dyan sa Senado? Proteksyon na si Digong, wala namang iba eh. Oh, di ba? Yun ang problema mga friend. Kaya nga, sabi ko, kung meron lang isang matibay-tibay na talagang parang si Taure ng Africa. Benjamin Taure ba yun? O, captain lang yun, ha? Pero siya ngayon, magaling. Napanood nyo ba yan? Tuloy natin. May prinsipyo, mga ganon. Nagmamalasakit sa tao. Wala ang ganon dito eh. Puro sa drama lang eh. Kagaya yung tatay niya. Tatay niya yan. Dahil marami na, they're just silent. Marami nang nagagalit na tao sa mga nangyayari. Dahil ito ang pinakamalaki. Bakit na... Totoo yan, Chavit. Marami nang nagagalit na tao. Ang problema nga, alam mo, Chavit, yung rally ng 21, kumpleto na halos sa sahog dun. Ang kulang lang dun, yung pagbaliktad ng mga militar sa konstitusyon dito sa administrasyon ni Bongbong. Walang bumaligtad ng militar. Oo, wala. Bakit? Isa sila pupunta. Babalikan nila yung Duterte. Mamamatay tao. Oh. Di ba? Kaya walang puntahan eh. Eh kung pwede nga lang eh, Chavit eh. Mag-resign na yung dalawa na yan eh. Oh. Pero ang papalit, sino ba pwedeng pumalit? Oh. Ba? Soto? Tito Soto? Sino Senate President? Ano ba? Speaker of the House? Ano ba? O, di ba? Walang puntahan ang mamamayan. Hindi nila malaman. Kama sabi ni Harry Roque, mamimili ka sa Team Kadiliman at Team Kasamaan. O, saan ka pupunta? O, di ba? Gusto mo iupa, uupo mo si Sara. Ang putya naman. Eh, di na ako, wala nang papayag sa inyo yan. Boo yan, boo. Tuloy. Tolerate for 3 years. In his term alone, to. Term niya to. So, Gov, what exactly are you accusing the president of? Is it lack of oversight or tolerance, or do you think may pagko-cover up? Oo. Yan. Yung last hearing lang, napanood ko, I was in Rome. Linampasan ng Ilocos Norte. Wala rito. Okay, pero Gov, at the same time, ang tanong din, why would the president launch this whole investigation into Yan. flood control anomalies kung sangkot siya? Ang ganda ng tanong ha, ang ganda ng tanong ni Beauty ha. Bakit nga nilansi itong ganitong klaseng kung sangkot siya? Tignan mo ang sagot ni Chavit. If it will trace back to him. Diba? Inunahan niya yung maglalabas. May maglalabas na eh. Inunahan. Yung akusasyon ni Chavit meron siyang alam na kaya ginawa ni Bongbong ito. Kasi inunahan niya dahil may maglalabas na raw, sabi. Parang parang sasabit na ako, parang magmalinis na ako na galit ako sa ganitong korupsyon. Parang gano'n ang sabi niya, di ba? O, tuloy mo, Chavit. Niya. Kunyari ka maglabas. Pero hindi siya makalusot dahil meron siya sa Ilocos Norte. How come na nandun yung Diskaya have 421 projects all over the country. Ang Ilocos Norte have 38 projects. So, dalawang favorite contractor. Parang sinasabi mo, Chavit, bakit sa Pasig may kontrata rin ang Diskaya? Kay Vico Soto. Parang ganun lang yan eh. Di ba? Oh. Bakit Ilocos Norte lang sinasabi mo? Eh may kontrata rin ng Diskaya sa Davao City. Bakit hindi mo binabanggit ang Davao? Puro ka Ilocos Norte. Bias ka eh. Oh. Ewan ko yun lang ko rito sa interview na to. Wala siyang gusto mangyari kung hindi mag-resign si Bongbong Marcos at ipalit niya yung kanyang si Sara Duterte.
Hindi ka normal para sa akin. Ha? Papalit mo yung gustong maging reyna, maging presidente sa impyerno. Ikaw naman, Chavit, ang tagal mo ng politiko eh. Alam naman din nila kilala. So, kung i-compare mo sa Ilocosur, wala kami sa flood control. So, ang liwanag na di ko siya sabi na sila, pero bakit paborito yung dalawa? Yung mayor na nilaban, yun ang 6 billion ang kontrata niya sa Ilocos Norte lang within 3 years of President Marcos. So, You're talking about parang Mayor Brian Alcid. 1 plus 1 to eh, maintindihan mo eh. Bakit na-tolerate? Bakit? Wala yata ako narinig dito nung panahon ni Digong. May katiting na pintas sa nangyayaring patayan, lakawan. Wala ako narinig dito kay Chavit, sa totoo lang. Nung panahon ni Digong, lalo-lalo na yung Parmali scandal. Walang nag-interview dito. Hindi nagpa-interview to. No say ito nung panahon ni Digong. Ano sa alam nyo? Meron ba nakita nyo ba itong lumabas at pinuna ang gobyerno ni Digong? Ako wala. Tuloy mo, Chavit. Paborito nila itong dalawang kontraktor. Pero Gov, are you willing to push this, at least your own investigation, just like Senator Ping Lacson, di ba, nahanap niya itong mga ghost flood control projects. If you're really keen on proving anomalies po sa Ilocos Norte, the bailiwick of the President, are you willing to launch Yes. an investigation yourself? Meron. Nag-iimbestiga rin pala siya. Si Chavit. Maganda ito. Magulo to. Makakatulong ka, Chavit. Kay Bongbong Marcos. Mag-imbestiga ka. Pero yun nga, okay na. Si Chavit naman, maski wag mo nang bayaran to, daming kwata nito. Diba, Bongbong? Mo siya mag-imbestiga. Tuloy. Meron na iba. Nag-imbestiga na. Nagsasubmit na yung mga tao, nagsasalita na yung mga tao. Ito, Gov, matagal na nga po kayo sa politika. Yes. And right now, we are in the midst of political turmoil, lalo na po sa Kongreso. Ang Senate at ang House of Representatives parang nagtatapunan ng putik. So, kasalanan ng mga senador, kasalanan ng mga congressmen. Nag-manifestation na po si Senator Cheese Escudero nung Lunes. And then, you also have the former Speaker, Martin Romualdez, flipping the table saying DDS script lang daw yun. What do you make of all that's happening now in Walang mangyayari yan kung hindi nila sino mastermind. Walang mangyayari yan kung hindi nila sino mastermind. Sino po bang mastermind? Alam mo yan, alam ko rin. Hindi Hindi ko natin alam. masabi dito. Bubugin tayo ng mga trolls. So you believe the buck doesn't stop with the senators and the House? No, meron, hindi mangyayari yan kung hindi alam ang administrasyon. Okay. Tolerated yan eh. Lalabas. So, sino ang mastermind, Chavit? Ang administrasyon. Ay, sabi niya, hindi mangyayari yan kung hindi alam ng administrasyon. Sang-ayon ako dun. At lumabas yung mga yan. Napaka, na ito, na parang nagtiwala sila na hindi mabubukol. Dahil nasa rin na sila. Pero sinasabi ko, mga boss, di ba? Si Bongbong Marcos, nagtiwala siya na, para sa akin lang, nagtiwala siya doon sa mga nakapaligid sa kanya. Kaya siya pumirma. Dahil marami nang nagsasabi, huwag kang pipirma yan. Grabe ang budget na yan, napakalaki niyan, ganun ganito. Wala. Remember ko, magpapasko pa nung pumirma siya eh. Maligayang Pasko. Yung mga nasa likod niya. Parang kumbaga sa nauto si Bongbong. Di ba? Tapos ngayon, eto na. Problema. Paano? Malaki na yung sunog. PBBM, malaki to. Kailangan yung magagamitin mo rito, matitibay talagang bumbero. Sana ang inappoint mo lang, kapalit ni Magalong, si Senador Trillanes, military din naman yan eh. Talagang lumalaban pa yan. Or other way around, si Torre, na talagang inasahan mo naman kay Digong at kay
Digong, binangga niya talaga ang mga Duterte. Ha? Come to the point, kinasahan niya si Bastue. Oh. Ha? Dinakip niya si Tibulog. Oh. Tapos bigla mong tinanggal. Kala ko ilalagay mo sa pwesto. Hanggang ngayon wala pang pwesto yung mama. Ha? Tuloy. Sino-sino yung inalagay mo? Yung mga leftover ni Digong yung mga yan yata. Nung panahon pa ni Digong yung mga general na pinagpupwesto mo. Oh. Third year na ito ni President Marcos. Why is it going on? Now, they're blaming the past administration. Okay. Oh. In every administration, meron ganito, pero bakit niya tinuloy? Yun, doon tayo... Yun ang tanong eh. Ni Chavez, bakit niya tinuloy? Eh yun nga ang ano nun eh. Itutuloy eh. Oh, pero ngayon mukhang hindi na kaya sikmurain ni Bongbong na ituloy pa dahil marami na namamatay. No, kaya gumawa na siya ng paraan para mahinto ang problema. Mukhang marami naman nagsasabi na itong mga sangay ng gobyerno ay ayaw halos magtrabaho. Proven naman. Oh. Disbarment ni Sara Duterte, wala. Grave threat ni Sara Duterte, sinampa ng NBI, wala. Yung mga kasong isinampa ni Senator Trillanes hanggang ngayon, wala. Mabuti pa, dismissin nyo na kung sabihin nyo, di-dismissin nyo. Kesa hanggang ngayon, nag-aantay pa yung mga taong bayan kung anong mangyayari sa mga ipinail na yan. Puro Nobel recommended yan. Wala. Hindi gumagalaw. Ngayon, nag-create kayo ng ICI. Panibago na naman, fight corruption. Kalagay-lagay ninyo si Magalong, batang Duterte pa. Ewan. Ngayon, focus tayo dito. Wala, focus sa bintangan. Pumapalakpak lang sila dyan. Yun ang gusto nila, away-away tayo. Tama yan. Alam mo yung nangyayari ngayon, Chavit? Ito na yung sinasabi ni Sara Duterte na bloodbath. Ito yung sinasabi ni Sara Duterte na bloodbath. Oh. At yun nga, bumira na yung mga ano niya sa Senado, di ba? Makita niyo ba yung mga picture ng mga senador? Halos magmano kay Sara Duterte doon sa budget hearing sa Senado. Halos magmano. Oh. Erwin Tulfo, paupo na si Sara, kinalabit pa si Sara. Kamay. Gatchalian din yata. Pati si Kiko Pangilinan, nakipagkamay pa eh. Ewan, politika talaga, ano. Tuloy. Okay. Gov, well, some critics say, may pananaw din sila na kaya po kayo nagsispeak up on this issue because it could be politically motivated. Tama. What? Paano yun yung political motivated? 2028. Nagkandabulbul na siya. Totoo naman yun eh. Oh, sisinungaling ka naman. Ba't ka palilitaw? Puro what? Oh, yaman-yaman mo na. Ba't ka papupunta dyan? Matanda ka naman na. Oh, di ba? Hindi ka naman inaano ng administrasyon ni Bongbong. Maliban eh sabi mong hindi ka pinapansin. O hindi ka na nga pinapansin eh. O, di ba? Oh. Pag-usapan na po natin. So it's no secret, supporter po kayo ni Vice President Sara Duterte. He's a friend, both of them. Kung may kasalanan si Vice President, then impeach her. Nobody... Oh, na-impeach na. Ang problema nga, yung Senado ni Sara Duterte. Oo. Tsaka, yun nga. Hindi nga na-impeach ng Kongreso. Pagdating naman sa Senado, lintik yung mga nakaharang eh. Pati Korte Suprema, humarang na rin eh. Para matuloy lang, hindi matuloy yung impeachment trial sa Senado eh. Di ba? Ganun kalakas eh. Oo, napakalaki talaga nitong sindikato na to, sa totoo lang. Nakakulong pa yung ulo ah. Pero sabi nga ni Trillanes, boss, 24/7 daw, natawagan nila yung sabi nilang wala na sa uwido eh. Tuloy. Above the law. So will you be playing an active role in Sara Duterte's campaign if ever she runs in 2028? Depende kung ano mangyayari. You cannot tell the future. Depende lahat yan. Ayon ako sa dyan, di ko. Tsaka yun nga, depende.
live na live yung utos ni Sara Duterte sa kanyang hitman eh. Napatayin si Bongbong at saka si Lisa at saka si ano, di ba? Naka-live yan eh. Hanggang ngayon, kapending sa Department of Justice yung sinampa ng NBI, di ba? Di ba? Na grave threat. So for you, Gov, this is all just to fight corruption? Yes. Ano po ba ugat nito? Yes, fight corruption. But, Alam mo naman si Chavit, napakalinis mo. Ewan ko sa'yo. Pero mahilig sa chipa ito. Panood ko nung binugbog niya yung kabit niya. Bukol-bukol yung mukha. Oh. Dahil nadatnan daw niya na may lalaki doon sa ano. Ganda ng babae, puti-puti. Ingat ka dyan, Neng. ulitin ko ulit ang suggestion ko. It should be yung kabataan who will lead this peaceful movement. Bakit kabataan, Gov? Dahil Why do you believe? kami may mga putik na binabato na. Politician. Ako, open book. Kung may kasalanan ako, kung totoo lahat yung sinabi nila, pakukulong ako. Kung may diferensya yung construction namin, pakukulong. O sino man doon. Okay, pero Gov, the palace is considering, based on your remarks po kasi, Yes. mukhang baka inciting to sedition daw po. Ikulong nila kung gusto nila. They can kill me if they want to. Yan ang Chavit. At ganyan siya magsalita. Maski nung panahon ni Erap. Oh, naminado ako. Waiting Lord ako, pero handa ako makulong. Basta kasama ko yung Lord of all waiting Lord. Si Erap. Sabi niya. Tuloy. But nasabi ko lang gusto ko para malaman lang ang taong bayan. So for They you, you're not can do inciting anything. to They're sedition. very powerful. Pero baka mas masama pa sa tatay niya mangyari sa kanya. Kung hindi siya tumino. Puta, may banta sa'yo, PBBM. Ha? Parang si, ano rin to? Si Digong. Mangyari sa'yo ang nangyari sa tatay mo. Ganun din halos ang dialogue dito si Chavit, no? Baka mas masama pa mangyari sa kanya kaysa sa tatay niya kung di ka tumino, ha? Baka, kaya tumino ka na, PBBM, gawin mo na dapat mong gawin. Sa mga taong bumubunggo sa'yo, sa administrasyon mo, yun ang matinong paraan. Gov, kayo rin po ay... Ako pa nagsusuporta. Ako pa sumasagot. Nagsisinungaling na nga ako noon na sinusuporta. Hindi masamang tao yan dahil nung inimbita ko tumulong, akala ko nililisin ang pangalan ng tatay nila. It's worse now than what happened. How so? Ha? How so, Gov? Paano? Bakit mas worse sa opinion nyo ngayon? Wala Pangalan ganito ng nung panahon Marcos ni old President Marcos. Senior? Walang ganitong kalaki. Milyon-milyon lang. Ngayon, trillion lang ang mga... Oh, totoo sinasabi ni Chavit dyan. Kaya nga sabi ko nun, oh, mas bilib ako doon sa tatay niyan. Kasi nga napatakbo niya ng gobyerno na siya lang ang magnanakaw. Walang kongresong magnanakaw, walang senador na magnanakaw, walang vice president, walang eleksyon, ang laking tipid sa bansang Pilipinas. Oo, di ba? At ang dollar, ang dollar, hindi masyadong sumipa. Oh. Malis ako 1:8 eh. Oh. 1982, 1984, bumalik ako 1:16 na yata eh. Within 2 years, ngayon po talaga, malapit na yata magsisenta ang dolyar eh. Mamaya ipakita ko sa inyo kung anong palo ng dolyar ng presidente si Marcos. Nung panahon magsaysay, 1:2 lang pala eh. $1, 2 pesos ang tumbas eh. O, diba? Ngayon, grabe, no? Matuloy mo, Chavit. Under the administration. Under the administration of Marcos Jr. So where do you see this going, Governor? Ano ang kahihinatnan nitong mga investigasyon ng inyong panawagan na magsimula sa Ilocos Norte? You are asking the youth to start a movement, asking the president to resign. Nobody's above the law. Dapat lahat ng may kasalanan maparusahan. Pero by President Marcos, Bongbong Marcos, to continue, wala na siyang karapatan dahil dito lumabas lahat eh. Ang laki na ito. Ibig mo sabihin,
Bongbong, may karapatan si Sara Duterte para siya mamuno. Chavit, maging presidente, bababa. Malaki namang katangahan yan. Para sa akin lang malaking katangahan yan gusto mong mangyari. Bibitaw si PBBM para si Sara mamuno. Pwedeng sabihin yan, tell it to the Marines, Chavit. Nagsasalita siya na siya pang naglabas at lahat. Oh. Siguro may Alzheimer o nakalimutan niya, damay ang probinsya niya. Ngayon, tinatakpan nila. Ang liwanag naman tinatakpan nila eh. Bakit di umpisan? Bakit di galawin ang Ilocos Norte ngayon? Bakit nung Senate hearing, lilampasan ng Ilocos Norte? Ang liwanag eh. Hintayin mo, Chavit. Hintayin mo, Chavit. Apurado ka eh. Hindi pa tapos sa Bulacan. Gusto mo pumunta na agad ng Ilocos Norte. Hindi pa komo na galaw na yung Davao. Gusto mo Ilocos Norte na agad. Are you willing to join the hearings? Parang may reports na baka kayo daw po ay maimbita. Yes. Tawagin nila ako kung gusto nila. Okay. Message na lang po. Go. Yeah. What is your message to the President and the public? Well, maawa sana sa ating bansa ang President Marcos. Bongbong, you should resign now bago kasi patalsikin. Mukhang kabubukan yan. Maawa raw sa bansa si Bongbong. Iyang iupo mo. May awa ba yan? Ang daming pinapatay niyang pamilya na yan? Walang due process ng panahon yan? Diyan ako, di tayo magkakasundo. Chavit, sa pakiusap na yan, maawa si Bongbong. Kaya nga, nag-umbestiga na nga yung tao eh, sa mga korupsyon na nangyayari. Pero yun nga lang, hanggang ngayon, wala pang, ewan ko, baka tapos na yung administrasyon nato. Baka, sana may makulong na. Oo. Yung si Trillanes 2017 pa nakikipaglaban sa Duterte. Hanggang ngayon, wala pa. Wala na si Duterte sa hindi pa gumagalaw yung sinampa niyang kaso. Ano na yan? Taong bayan. Dahil galit ang tao, you don't know, silent na ang tao. Marami na pong Ang alam mo lang yung galit ng tao sa gobyerno ni Bongbong, galit ng tao kay Sara Duterte, kay Mary Grace Piatos, at kung ano-ano pa. One-sided to. Ang alam niya, galit na tao sa administrasyon. Kung galit na tao sa administrasyon, yung naging rally nung 21 Setyembre, tapos na doon. Pero hindi makagalaw ang militar. Kasi nga, ayaw ng militar na bumalik yung Duterte. Yun lang yun. Dahil ito na pinakamalaki, at hindi lang ito This is just the tip of the iceberg. Isang departamento lang ito. Dito na pinakamaraming graft and corruption na administration. Other departments that should be investigated, go. Mabilis lang, mabilisan. Ibang departamento bukod sa DPWH. Top of mind. Isa-isa lang, marami. Pero dalawa, give me two. Dadami ang babato sige. sa akin. Next time na lang. After Maraming na lang ng interview. Maraming mga ulol na aso dyan na baka amoy ng pera, kakagat. Ayun. Okay. For now, thank you very much for joining us this morning Thank and you. for all those insights. That was former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Thank you. Maraming salamat din. Ay, nako. Nakapagbigay na tayo ng ano dyan. Ano ba reaksyon niyo dito? Nabot na tayo mo. Abuti isang oras ito kay Sabit. Bakit, Chavit? Sa akala ba kung mangyayari ang gusto mong mangyari, titino ang bansang Pilipinas? Mawawala ang korap? Kaya linisin ni Sara Duterte, patakboy ng Pilipinas? Mag-isip na nga naman! Katanda mo na, Chavit. Yun naman sabi ko, kung makakarating man sa'yo to, siguro mas matanda ka sa akin eh. Mag-isip ka. Walang problema kung sakaling yung ipapalit mo Leni Robredo. Baka pa bumigay na ang militar sa nangyayari ngayon. Yung mga kalibre ni Leni Robredo, walang kasamaan, pinakita ang salin, walang pinatakbo ang Office of the Vice President sa 6 na taon, ang daming natulungan. Pero wala
Hindi binoto ng tao. Hindi nga ba binoto ng tao o ano may nangyaring anomalya nung nakaraang eleksyon? Dahil merong nagtatanong, mga militar din eh. Di ba? Yung sila, kalimutan ko, sila Atty. Enzo Recto yung nag-aano, na bakit sa loob ng isang oras, halos 20 milyon na nabilang nitong Smart Magic. Tsaka sa tanda mo na yan, Chavit, na politiko ka, susuporta ka sa alam mo na kurap. Alam naman, di mo alam na kurap yan. Para suportahan mo yan. Dapat kung talagang ikaw para sa bayan, Chavit, na sinasabi mo, ang suporta mo, kay Leni Robredo. Di ba? Ganun lang yun. Tanda mo nang yan eh. Gagawa ka na naman ng istorya mo. Pag re-resignin mo si Marcos, uupo mo si Sara, ganun. At ano ba ang posisyon na gusto mong bigay sa'yo ni Sara? O baka other way around eh, natatakot ka na baka masabit ka sa ginagawang pag-iimbestiga. Ganun lang yun. Pero sa totoo lang mga friend, tama sabi ni Chavit, guguluhin talaga nila itong administrasyon ni Bongbong. Hanggang come to the point, kailangan iupo si Sara by all means. Kasi nga, si Digong, nando doon. At marami siyang kaalyado, nasasabit-sabit, naimbestigahan na yung Barayuga. Lahat, pagpapatay kay Barayuga, wanted na si Garma, lahat yan. Darling ni Digong, darling. Sabi, si Tulpo yata, darling ni Digong yan si Garma, di ba? Mag-collab na ho tayo. David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Sa akin palagay ay hindi naman po ika nga po nang nasirang daking. Isang bala ka lang. Yun. Librado Ludovico, shout out. Good morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Dito sa balat ng lupa, untouchable, pero sa ginawa ng mga pamilya Dutay, abae, sa impyerno ang biyahe niyan. Lecheng Hinduropo, Chubi. Alam na nila yon, Librado. Baka nga naghahanda na si Satanas dahil baka sila ma-overthrow ni Digong. Ang gagaling umarte, kala mo nakaampo na. Librado ulit. Ito naman si Bleng Blong ay talagang weak leader. Balahura mula ulo hanggang talampakan sa mga halimaw na Dutay. Tahimik pa rin, parang cool na cool. Kung sa matandang Marcos tapos na ang maliligayang araw ng mga halimaw na Dutay. Ay, nako Bleng Blong, huwag ka kasiguro sa kangkungang kapupulutin. Librado Ludovico ulit. PBM, maraming brutos sa iyong mga kagabinete. Imulat mo ang iyong mata. Tatanga-tanga ka, isang umaga, gigising ka na lang, wala ka na sa kapangyarihan. Shout out, Michael Edwin Mike, my friend. David Ali Mendoza ulit. Karox, talaga pong walang pakialam ang mga Pinoy sa mga binoboto nilang kandidato. Tingnan na lang natin si Pinuno. Kahit nabubutas lang ng upuan sa Senado, ay nananalo pa rin kapag tumakbong senador. Pero kapag sa probinsya niya, ay talo naman. Kailan pa po kaya matututong ating mga botante na dapat iboto ang mga karapat-dapat at kandidato kapag eleksyon? Wala na pag-asa yan, David. Cancer. Stage 4, Yan si Kimo, tumakbo sa lokal yan, talo eh. Tumakbo na senador number 1. Anak ang putangin ng yan, Kahiyaya na ho itong Pilipinas. Ang sistema ng politika sa Pilipinas, kayaya na ho sa buong mundo. Mantakin mo, putay na, crimes against humanity, pinipilit nila magkaroon ng interim release. Nagwawala yung mga tangaro sa dahig at pre-Duterte, mga gago. Kalat ni Baya, shout out. Leoprinol Lanesa, shout out. Palagay ko, naglaro ng apoy si Sara at BBM. Patay tayo dyan. Nung may unit team pa. Kaya may takot si BBM kay Sara. Napakalagkit mata nila kapag nag-eye to eye noon. Ano ba? They said, shout out, pwede. Ako, tahimik lang ako tungkol sa mga tinginan nila nung kampanya nila. Talaga namang kung ako rin ang titingin,
nilalanggam sa katamisan. Jokiano, shout out. Talagang mga demonyo yung mga dutae, mga halimaw yung pamilya na kaalyado nila. Friends, Ervin Cepeda, shout out. July 7 Alcantara, Christian Sen, shout out. Annalisa Apolinar, shout out. Sabi ni Tia Deli. Sister J Hope, pagpasensyahan mo na yung mandirigmang Tia Deli. Sobrang lupit palagi magbanat, kabite niyang taring palaging maangas. Nagmana kay Bonjing sa lupit ng angas. Pag yung tanungin, mga kasong hawak, puro nakabinbin. Sa kaso ng anak, kay bilis kay tulin, di daw nakialam, wag nyo nang pilitin. Pag siya'y kinulit, di pa rin aamin. Ay, nako. Tia Deli ka. Boss nyo yan dyan sa Cavite, di ba? Jokiano, shoutout. Ang dapat sa mga dutae, sunugin ng buhay para makatalbla naman sa kanila. Kaya si Digong, kung may sakit nga, okay lang sa kanya. Jokiano. Di nyo pera yan, mga hayop kayo, mga magnanakaw. Bato, Bongo, Junggoy, Babalina, Butsile, mga putang na nyo. Galit si Jokiano. Jopil, shoutout. Mag-military takeover na kasi, dapat tayo at ating ilagay na Supreme Commander ay si Senator Santi Trillanes. Sang-ayon ako sa iyo dyan, Jopil. Ang problema, hindi nga kaya nitong mga, ewan ko itong mga PMAR na to. Pinag-aral kayo ng gobyerno, hindi naman yung mga politiko na yan. Tapos, aso lang kayo, isang sutsut sa inyo, sunod kayo. Ito namang mga underclass, pag inutos ng general, parang ganun maski mali, sunod sila ng sunod. Di ba? Sabi ni Bato, patay, may premyo. Patay ng patay. Putay na, umabot nga ng 30,000 yung napatay. Lahat. May baril. Grabe. Mag-isang oras tayo, mga pre, no? Sabi nung ito si Chavit, di ba? At busy si Atty. Luke Espiritu. Naku, todas, Jopel, pag yan ang nangyari, oo. As the General Secretary of the Labor Union Movement, todas lahat ang mga kawatan sa pamahalaan yan, lalo na yung mga naugnay at nakinabang sa kawalangyaan ng mga Duterte. Ang mapatunayan na pro-China traidor o magnanakaw ay lunurin at ipakain sa pating sa West Philippine Sea. Minsan kailangan natin idaan sa paraan na radikal para natin maibalik muli ang nawalang dangal sa ating mahal na inang bayan. Totoo yan, Joe Films, naniniwala ako sa yan. Isang partido lang ang mamumuno at ito ay binubuo ng mga magigiting na sundalo at may tunay na pagmamahal sa inang bayan. Yan na nga ang gusto kong mangyari, Joe Films, ang galing mo. At mga labor leader na tunay na may malasakit sa mga pangkaraniwang Pilipino. Yan ang palagi ko, ang isang naaangkop na pamahalaan para sa ating bayan. Totoo, tulad sa pananaw ng ating mahal na bayani na sikat Andres Bonifacio. Isang tunay na pamahalaang revolusyonaryo. Sang-ayon ako sa iyo, Jopil, 100%. Shelly J. Sir, shout out. Wow naman, Bongo. Hindi mo maloloko ang mga Pilipino. DDS lang pwede mong budulin. Nakakilabot ang pinagsasabi mo. Tama si ate. Bakit nga ba pinapayagan pang umalis at maglibot? Yan pusit na yan. Ang dami niyang kinulimbat na pera ng taong bayan. Sara Pusit, pakinggan mo si ate para tumahimik ka na. Totoo yan. Elizabeth Iscare, shout out Good morning, Sir Rox. Ibang klase talaga mga Duterte sa bansa natin. Lalo na ito si Sara. Sobrang takot nga ni BBM dyan. Di pwedeng galawin. At kinakaya-kaya lang niya ang mga Pinoy. Kawawang Pinoy. Kasi mga duwag. Mga duwag. Yung BBM na yan. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out Elizabeth Iscare ulit Yung mga Pinoy na bumoto sa mga dutae na yan, daig pa nila ang utak ipis. Sana makapag-isip ang natitira pang mga may utak na Pinoy.
Ano pa ba ang ebidensya kailangan nila? Sobra-sobra ito. Kaya gusto ko nang maniwala sa untouchable nga ang mga Duterte. Kaya dapat lang welcome ang ICC. Mukhang doon mayayari pa eh. Elizabeth Iscari ulit oh. Yan namang mga pro-Duterte senator, may kasalanan din ang bubutante dyan. Isipin nyo, yung mga bobong nananalo na yan, bobo na nga, boto na nga boto, ano pa ba aasahan natin? Totoo nga yan, kaya nga sabi ko Elizabeth, dapat itaas ang kwalifikasyon ng isang kandidato, lalo na yung mga mambabatas. Putang ina Ewan ko. Tignan mo mga itsura nila Kimo, nila Lito Lapid, nandiyan dyan, akang putang ina, oo. Palamunin ng gobyerno. Mary Lebron, shout out. Good morning sa Rox, no skipping ads. Friend Shervin ulit, oh. Sa topic mo naman po today sa Rox, kung si Kuting Muning po natin, dead ma lang po sa mga sumasambulat na ganap, lalo na po pagdating kay Madam Sayad Puday. Parang di po yata siya natatakot na baka sa bandang huli, meron po siyang pagsisihan, nakagimbal-gimbal na ganap. Ano po? Well, wala po tayong magagawa, Sir Rox, kundi ipagdasal na lang po ang di matahimik na kaluluwa ni Madam Sayad na walang pong alam kundi magkalat ng lagim. At ito naman pong ating si Muning, di lang po yata lampasot, palagi po yatang dinadaga ang dibdib sa nervyos, kaya di po makapag-isip at makapag-desisyon ng tama. Hay, naku Muning, sana lang magising ka sa katotohanan. Madam Puday Sayad, di siya talaga nagbibiro. Di na siya makapag-intay. Ikaw ay mapalayas at siya na ang makaupo, ang maging reyna ng mga bakulaw. Ayan, si Sabit. Ano kaya Sabit, May ebidensya Sabit, Kapista Bunao, shoutout. Good morning po, kuya. Samahan po sa buhay. At sa mga ka-warriors. Ay, sorry, kuya, kung mapapamura ako sa inayupak na yan. Puro ka mahihirap. May malasakit ka sa mahihirap. Putik ka. Kay Inday Lustay ka lang may malasakit. Hindi sa tulad naming mahihirap. Kaya kapwa ako mahirap, boto pa more ng tulad na gumagamit sa ating mahihirap. Totoo. Mary Lebron ulit, oh. Mahaba yung ads mo, Sir Rox, at madami pang ads. May 30 minutes na ogini na mainom at krill oil at exercise na 20 minutes. Congratulations, Sir Rox. Di ko alam yan eh. Ang pinapanood ko kasi, inuulit ko yung vlog ko, pero walang commercial kasi nga yung nung 4:30 AM ko pa binuksan itong vlog mo, pero hanggang ngayon hindi pa ako tapos. 7 AM ganun. Sumagot si 3J po. I think pag naka 5 minutes ka sa watching for ads, pwede mo nang skip at counted na ad yun. Minsan nga 40 minutes pa yung ads eh. Bali isang show na rin yun. Kaya ako ginawa ko, manonood ako sa iPhone ko. Tapos sabay na sa laptop. Sa iPhone ko ini-skip yung ads at laptop tuloy-tuloy lang siya kahit gaano kahaba ang ads. Oh. Jimmy Bautista, shout out ha. Kasi marami talagang mga bubutante sa Pilipinas, lalo pag nakaharap na nila ang pera na bigay sa kanila ng mga magnanakaw na politiko. Blanco na ang utak nila, kaya galit na ang Panginoon dahil walang pagbabago ang Pilipinas. O yung lindol sa Cebu, grabe. 6.9 magnitude po. Pati simbahan bumagsak. Sabi ni Mary Lebron, kung si Sara Inday ang magiging presidente ng Pilipinas, lilisanin ko na ang Pilipinas. Sino ba ayaw lumisan dito, putik? Mary Lebron, mukhang pera talaga sila. Aliso si Inday. Nandyan na sa Senado kasi tungkol sa pera ang pinag-uusapan. Kaya smiling face na si Inday. Dahil less than 1 billion ang aprubahan na pondo niya. Masaya siya dahil meron siya namang pan-travel na naman. Totoo yan. Bukas yan natalakayin natin
Inuna ko lang to si Sabit eh. May libro na to. 8:30 a.m. Another ads of Essence Oil. 20 minutes na naman ako mag-aantay. Bigay ko na lang sa'yo, Xerox, kasi ikaw lang ang binibigyan ng mahabang ads mula 4:30 a.m. Ako, nagbukas ng vlog mo. Sinasabayan ko lang magluto, maghugas, kumain, at paupo-upo. Ikaw talaga. Romeo Calusa, shout out Good day, Karox. Ano ba itong chichis? Puro ngal-ngal. Wala namang maipakitang ebidensya. Magbanggit lang ang Lumbaldez, yun na yun. Hindi ba sila ang huling pumirma sa mga budget? Yun nga. Bago ipasa sa president. Buti pa si Cheese. Buti pa Cheese, you better disappear. Kakahiya ka. Ikaw ang may kasalanan. Bullshit ka. Siya lahat. Nagtuturo pa yung gago. Carlito Kanilang, shout out. Yes, halata naman eh. Mga takot ang mga politiko na mawala ng suporta sa eleksyon mula sa Duterte supporter. Tangina, bakit nanalo si Lisa Ontiveros? Oh, kayo para kayong mga tanga. Ang natatakot mawala ng suporta ng Duterte, mahinang klase politiko kayo. Yun lang yun. Romeo Calusa. May breaking news sa Cebu. May earthquake 6.9. Yun nga, nakakatakot lalo na tulay ng Mactan Airport. Kakawag-kawag. Buti na lang medyo matibay. Noon araw lagi akong nandiyan sa Cebu na Column Street. Mag-ingat, baka umatake. Umatake na si Digong Nyonyo. Romeo Calusa ulit. Ito naman si Sara, na di matuyuan ng regla, isa rin sira ulo. Di ba ikaw nga nagsabi na lahat gagawin mo para sirain si Romualdez, pati pag-resign, todo ngal-ngal ka pa rin. Yan ba ang gusto ninyong maging leader? Pag ganyan, wala na tayong bait sa sarili. Totoo yan, Romeo. Sabit, wala ka raw bait sa sarili. Sabi ni Romeo Calusa. Kang tanga rin. Kalat ni Bayaw. Good morning, Kasani. Badutahin mo na ngala-ngala ng mga korap na yan, Kasani, na mahimasmasan ang mga yan, mga ungas na yan. Ala, bira, God bless your family. God bless ka lahat niya. 3J Shop, sabi niya. Xerox, there's no such thing as untouchable. Maybe for the moment, di mo sila masagi man lang dahil powerful. O umubra ba ang power nila kay Lord? Sa mundong ito, limitado lahat. Limitado lang ang lahat. Oo, talagang maraming kakampi ang mga dudes. Pero tignan mo naman, Xerox, how God works in His mysterious way. Meron pala talagang kudeta ang madidiis lahat last September 21. Pero umubra ba? Hindi nga uubra pa. Alam mo, 3J Show, kumpleto na sahog yun eh. Hindi lang pumayag ang military. Kasi nga, ayaw nila kay Sara na mabalik itong gobyerno ng Pilipinas sa mga demonyo. Ano lang yun. Kasi si Lord ang kumilos para sa mamamayang Pilipino. Ang daming Pilipino nagdarasal para proteksyonan ng bansa laban sa mga katulad ng Duterte. Walang untouchable sa mundong ito. Totoo yun. 3J Shop ulit to. Xerox, kasi nga may hangganan ang mga katiwalian nila Duterte. Ginagawa na nga ang lahat ni Koopman para kunwari maamong tupa ang tatay digong nila. Pero sila Sara at Pulong patuloy pa rin ng mga kawalang hiyaan. Kaya lang di makaalagwa si Sara. Sila Sara dahil ang Diyos ang gumagawa ng paraan para di sila magtagumpay. Nilibot na ni Sara ang mundo para mahanap ng safe haven para kay Gongdi, pero wala mang ampon kay Gongdi. Japan daw pumayag. Ulul, utot mo Sara. Ito na naman to si Romeo Calusa. At itong si Marcolecta, very obvious ka. Number 1, anong pakay ni Sara sa office mo? Bakit dinalaw ka? Number 2, bakit ang media nagtatanong kay Sara kung ano ang napag-usapan ninyo? Anong sagot ni Sara? Secret. Number 3, bakit biglang lumutang ang isang fake witness? Number 4, lahat gagawin nyo para masira ang investigasyon. Number 5,
Ano ba ang sinabi ni Sara? Gagawin niya ang lahat, masira lang ang mga Marcos administration. Yan ang tanong ko, Marcoleta. Puro ka palusot, animal ka. Ay nako, ewan. Marilo Pabiano. Isang oras tayo mga friend. Good noon po tayo sa mga warriors. Matalino nga po yung ama bago bumaba sa pwesto. Nagtanim ng mga lokal sa kanila, kaya ganito pa din ang namamayagpag. Thanks God at marami pa ding naninindigan para sa tama. Totoo yan na. 3J Shop ulit to. Xerox, nasira si Quezon de Bola dahil sa kanyang kasakiman. Ngayon nag-rally mga taga Bicol at sinusuka si Quezon at si Saldico. Napanood ko kay Atty. Enzo Vlog. Ay, dapat lang. Sumosobra na itong si Quezon. Sumobra ng yabang at inaaway ang mga congressman. Pati meaning ng fourth tweet, binigyan niya ng ibang meaning. Kaya, ayan. Kaya, ayan eh. Di hinahabol siya ngayon ng mga ng tadhana. Ito naman si Ko, sa sobrang yabang ng anak sa social media yan. Hindi naman niya anak pala yun, pangpangkin. Anak nung kapatid niya. Dinaboking sila. Ang yayabang kasi tulad ni Dismaya. Sa bibig niya mismo nanggaling ang mga coaching pinagyayabang nila sa social media dahil sa PWH. Ang kayabangan kasi walang idudulot na mabuti. Totoo yan. TJ Shop ulit to. Paano ba yan, Sir Rox? Ayon kay Senator Trillanes, si Bato at Bongo ang susunod na bibigyan ng arrest warrant. Di ba galing sa dahig si Trillanes? Kaya alam niya ang impormasyon na ito. Tama si Atty. Claire na kaya hindi dumadalaw si Gongdi, sina Bato at Bongo kasi nga baka maitsyempuhan sila ng ICC pag nakita sila sa dahig. Ay, daldal ng daldal si Bato. Kaya ayan, masampulan rin siya ng ICC. Totoo yan. Jan Dimango, my friend, shout out. Jeff Ramos na. Mission accomplished mga friend. Hanggang bukas pumuli. Chabit! Baka baka naghahalusinasyon ka, Chabit. Sabay, sa dami ng pera mo, pero palagi ko gumagana ng pera nito sa... Oy! Mga military, yung mga retired general ni Digong, baka magpabuyo pa kayo dyan. Maraming mamamatay. Hindi papayag itong mga nakaupong mga military ito na maawa kayo sa bansa. Dapat, Chabit, yan ang isipin mo. Maawa ka naman sa bansa, ibabalik mo pa sa mga dutae, itong gobyerno, para ka lang timang. Magandang gabi po mga boss. Dasal po tayo. Paulit-ulit. Wala akong impyerno, ito lupa. Ito ang impyerno, marami yung demonyo. Diba, Chabit?